Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahunan ni Akaz na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Ramalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Hazub at salubungin ninyo si Akaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin. Papaghahariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga propeta ay pinadadala ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan kung ano ang gagawin sa mga masalimuot na pangyayari sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos noon, ang kaharian ng Huda ay tinatangkang salakayin na nagkaisang kaharian ng Israel at ng Syria. Ang hari noon sa Jerusalem, ang capital city ng kaharian ng Huda, ay si Akaz. Ang hari naman sa Samaria, ang capital city ng kaharian ng Israel, ay si Peka. At ang hari sa Damasco, ang capital city ng kaharian ng Syria, ay si Rezin. Gustong salakayin ng Israel at Syria ang Huda upang pabagsakin si Akaz at maglagay sila ng isang hari, ang anak ni Tabeel, na susunod sa kanila. Mahigpit ang kalagayan ng Huda. Isang kaharian laban sa dalawa. Kaya natatakot si Akaz at ang mga taga-Jerusalem. Sila ay nanginginig sa takot tulad ng nanginginig ang dahon ng punong kahoy na inuugoy ng hangin. Pinadala ng Diyos si Propeta Isaias sa hari habang ini-inspeksyon niya ang supply nila ng tubig. Sinabi sa kanya ng propeta na huwag siyang matakot kahit hindi mangyayari ang banta ng dalawang kahariang ito. Mahihina ang mga lungsod ng Samaria at Damasco
mawawasak ang mga lungsod na ito at hindi ang Jerusalem. May sinabi si Propeta Isaias kay Haring Akas, ikaw ay mapapahamak kapag hindi na nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Dapat panghawakan ni Haring Akas ang pananalig niya sa Diyos na hindi sila pababayaan. Kung hindi siya mananatili, mapapahamak lamang siya ng kanyang takot. Kaya kahit na desperate ang kanyang sitwasyon, napapalapit ang mga hukbo ng dalawang hari, manalig siya sa salita ng Diyos. Tayo rin na nakararanas ng mga matinding sitwasyon na para sa atin wala na tayong magagawa at matatalo na tayo sa buhay tulad ng malaking gulo sa pamilya o banta na kawawala ng trabaho o hindi makakakita ng trabaho o bisyo na hindi natatanggal o hindi makapag-aral. Sa anumang kalagayan na mabigat, manalig tayo sa Diyos. Kung wala tayong pananalig at aasa lamang tayo sa ating kaya, makakayanan, madali tayong ma-discourage o madali tayong sumuko. Ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas na hindi mag-surrender at makakaahon din tayo. Palakasin mo, Panginoon, ang aking pananalig. Minsan natatalo ako ng takot at ng pangamba. Parang wala na akong makakapitan sa kagipitan ng buhay. Tulungan mo akong kumapit sa iyo ng may pananampalataya. Hindi mo pababayaan ang umaasa sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.